Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 12:10. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga dugang uyan headlines kan mga bareta sa lado nasyonal. Sara Duterte, Lene Robredo, dikit ang diferensya sa pre-election survey. Pagpauli sa nasyon, Kisaldeco, pigigibuhan na nin paagikan Department of Justice. Sa iba pang pamayukan mga bareta, HDO, aprobado kan Sandigan Bayan, Romualdez, bawal magluwas sa Pilipinas. Vice Presidente Sara Duterte, pigkansilar na ang biyahe kaini sa 5 nasyon. 15 Pilipinong mga seafarers sa nabihag kan Iranian forces, salbado na asin daiman pigkulugan. Sa lado lokal, Plaza Quezon, piglalauman na matatapos sa katapusan kan bulan na Hulyo. Sa kamugtakan kan panahon, danger level na init, mamamatean sa nagkapirang parte kan sa tuyang nasyon. Sa luwas kan Pilipinas, Israel, nag-aandam subot na ipadagos sa anggera kontra sa Iran. At yan ang detalye. Ngunyan sa detalyes nakita kan mga bareta, inotonta sa lado nasyonal, ipinaluwas na kan Okta Research ang resulta kan pinakahuring simbaot tugon ng masa nationwide survey katakod kan mga mga napupusuan kan publiko na magdalagan sa 2028 presidential elections. Maski ngani nanginginot pa man giraray si Sara Duterte na kadikiton ang distansya niya kay Lene Robredo na presenteng alkalde kan Syudad de Naga. Sigon sa Okta, nakakuha si Duterte nin 33%, mas baba nin 5% kumpara sa iyang rating kan huling quarter kan taon 2025. Mientras tanto, naglangkaw man nin 13% ang rating ni Lene Robredo asi nag-abot ini nin 21%. Nagsusunod man si Isko Moreno na igwang 10%, asin si Rafi Tulfo na igwang 9%. Mantinido man si Bam Aquino sa iyang nakuha na 4%. Apera digdi 2% kan mga respondent ang nagsasabing undecided pa man giraray, asin 10% ang dai man nagsimbag, 20% ang nagsabi nin iba man na pangaran. Ginibo ang survey poon Marso 19 hasta 25 sa 1,200 na respondent na edad 18 anyos pa itaas sa paik and face-to-face interviews na may margin of error na positive 3% sa 95% confidence level. Mientras tanto, sa iba pang mga bareta, nakahali na sa nasyon si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Kaiba na nagkapirang opisyal kan gobyerno pasiring duman sa Czech Republic, tangalig makipag-meeting sa Ministry of Justice kan sinambit ng nasyon. Sigon sa Department of Justice, mawot kan biyahe na pag-urulayan ang proseso kan pagpapauli kidating kongresista Saldico. Nainot ng inako kan DOJ na may mga nagdadanay na asin man legal na proseso sa Czech Republic na kaipuhan na ikonsiderar antes na maibuelta si Kudigdi sa Pilipinas. Sigon ki Department of Justice spokesperson Attorney Jose Dominic Clavano, dahil man todos pwedeng maibuelta sa nasyon siko, ninhuli tasakop siya kan mga lay kan ni Czech Republic. Pinaliwanag kan DOJ na kaipuhan mag-agi sa tamang legal na proseso ang kaso, kabali ang extradition o deportation na nangangaipo panin na pagtugot kan mga otoridad kan Czech Republic. Padagos ang koordinasyon kan gobyerno kan Pilipinas sa mga opisyal kan Czech Republic, tangarig na maparikasan proseso, alagad piglinaw na daiman datulos ini matatapos. Mayo pang kasiguruhan na petsa kuno arin maipapauli si Kudigdi sa nasyon, inulita posibleng maghaloy ang proseso, depende sa desisyon kan korte asin mga otoridad sa Czech Republic. Sinabi kan DOJ kay puha na irespeto ang soberanya asin mga lay kang ibang nasyon, mantang itinutulod ang pag-uli kan dating kongresista.
16 minutos na makalihis an alas 12 minuto. Ilabyog niya to mga bareta niya to sa lado lokal. Mga nakumpeskar na butete dyan sa Nabua Public Market. Sinulo na daakan bifar. Detalyas ka na bareta Boyet Paderes. Dagos ng sinulo kan mga tawan kan bifar ang sendang o sa sendang compound ang mga nakumpiskar na buffer fish hali sa merkado kan Nabua Camarinesur. Matatandaan na 4 na paratenda kan sinasabing pinagbabawal na klase kan siraan na tsimpuan kan bifar kaibahan ang Nabua MPS sa sendang ginibong paglibot sa Nabua Public Market kung saan nakumpiskar ang mga panindang buffer fish butiti o pinag-aapod na tikong pinagirumdum kan mga autoridad na bawal ang pagtinda kan buffer fish huli sa igwang lason o delikado sa sisayman na makakakan kan sinambit ng sira. Para sa BBS News, Boyet Pader. BBS Basta Bareta, sigurado. Well, dandan mga bareta sa lado nasyonal, inaprobaran kan Sandigan Bayan ang kahurutan kan Office of the Ombudsman na magpaluwas ng preliminary hold departure order kontra kidating House Speaker Martin Romualdez. Kinumpirmar ka na Bureau of Immigration, nagpaluwas naman in kasuguan ang Anti-Graft Court's 7th Division dapit digdi. Sigon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, naresibi na ninda an order as inipig-ibana sa sendang system. Pigasabing pinaluwas ang kasuguan sarong aldaw matapos na maghagad si Ombudsman Jesus Rimulya kan travel restriction katakudman sa planong pagbiyahe ni Romualdez pasiring duman sa Singapore para sa rong medical procedure. Base sa request ka ng Ombudsman, sinabi kay ni na implicated si Romualdez sa kasong plunder, direct bribery, pagbalgar sa Section 3, as in man o kan Republic Act No. 3019, and direct bribery and money laundering. May girumduman na kan Abril 20, pig-aprobaran kan House ang kagadan ni Romualdez na magpasiring sa Singapore na nakatalaan kuta na kan Abril 20 asa sa maabot na Mayo 4. Nag-ugatan na legasyon sa subot kickback na o scheme na may koneksyon sa mga manumaliyang flood control projects. Mientras tanto planong kwestiyonon kan kampo ni Romualdez ang pig-isyong PHDO kan Sandigan Bayan, ninulit Mayo manda ang kasong nakasunad kontra sa dating speaker. Pahimutikan man kaini na nagdulag na ang kliyente as in bigasabing nasa Pilipinas pa man si Romualdez. Sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal, tinuyaw ni Vice President Sara Duterte ang Office of the President katakod kan last minute issuance kaini kan sa iyang travel authority. Sarong pahayag nagpasalamat ang Vice Presidente sa Office of the President, ninulita inaprobaran ang sa iyang kahagadan at travel authority. Siring man sinabi niyang nagbago na siya nin plano, ninulita dahil mandatulos na ipaluwas ang travel authority as hinday niya aram kung tutugutan siyang magluwas sa nasyon. Sigon kay Vice Presidente Sara Duterte, masumitir na sana siya kan bagong travel authority as in man pig pukawan ang opisina kan Presidente na asiguraron ang mga dokumento as in tulos man na maiproseso da ini. Iguana kitang 20 minutos, makalihis na ang alas 12 minutos sa iba pang mga dugang na bareta sa lado nasyonal. Kinumpirmar ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na i-require na ninda ang pag-iba kan birth certificate sa pagsunad kan Certificate of Candidacy para sa 2026 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections asin sa mga masunod pang pirilian. Sigon kay Garcia, maut kay ning malikayan ang pagkaiguanin mga kaso kan material misrepresentation sa maabot na panahon. Siring man ang diskwalifikasyon kan kandidatura dapit man sa issue kan citizenship. Dinagdag pa ni Garcia ang bagong inisyatiba. Maserbida ining preparasyon naman para sa 2028 national and local elections. Ang pagsunod kan COC para sa Barangay Sangguniang Kabataan Election 2026 ipigpako kan COMELEC poon September 28 hasta Oktubre 5 ngunyan na taon. Dagos-dagos kita kan mga paghatod din bareta sa lado nasyonal, kinumpirmar kan pre-trial chamber na okan International Criminal Court kan so udma
Abril 23, ang gabos kan mga kaso kontra kay dating Presidente Rodrigo Duterte, kaya mapadagos na ang formal na paglitis kaini. Sa desisyon kan Chamber, may substantial grounds o pusog na basihan para tubudan na si Duterte responsable sa tulong kaso kan crimes against humanity nin murder as in man attempted murder. Sa lindong kan desisyon na ini, maatubang si Duterte sa paglilitis para sa mga minasunod na krimen. Paggadan sa Davao City, kan sa iyang termino bilang alkalde poon taon 2013 hasta Hunyo 2016. Paggadan kontra sa mga high value target na mga o sa mga lokasyon sa bilog na Pilipinas kan kaito presidente pa siya poon Hulyo 2016 hasta Hulyo 17 o 2017. Paggadan asin man pagprobar na paggadan sa mga operasyon kan paglinig kan barangay sa bilog na Pilipinas kan kaito presidente pa siya poon Hulyo 2016 hasta Setyembre 2018. Ibabalyo ang mga kaso sa sarong trial chamber na iyuman ang mapako nin mga masunod na lakdang para sa paglitis. Oday pa lang nahaloy kan sarungal daw nagpaluwas nin pinal na desisyon ang ICC na may jurisdiction ini para litison si Duterte. Sa iba pang mga dugang na bareta ay nasigurar kan Palasyo Malacanang na masunod sa kasuguan kan Korte Suprema na magkomento sa petisyon na nagahagad na magsairarom sa medical exam si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kabaliman ang pigahagad na hair follicle drug test. Sigon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, magibo asin masumitir ang palasyo nin komento digdi o dahil digdi ta direktiba ini kan Korte Suprema. Siring man nagsayuma mo nang magtaon nin detalye si Castro kung ano ang magiging o nakapalaman kan isusumitir na kasimbagan asin ipapaluwas na sa nasubot ini kung naisumiter naman sa korte ang petition for writ of mandamus. Pigso na din dating House Speaker Pantaleon Alvarez asin iba pang petitioners sa Korte Suprema para managadon na magsairarom si Presidente Marcos sa physical exam. Pero digdi mautman kan mga petitioners na isa publiko ang resulta bilang patunay na kaya pa kaining gibuhon ang obligasyon bilang presidente. Tinawan man kan Korte Suprema ang respondents nin 10 días poon sa pagresibi kan abiso para man magsumitir kan sa iyang komento. Mientras tanto, kumpiyansa si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na dai siya o bako siya ang pigasabi ni dating House Speaker Martin Romualdez kan sabihon ka ining dai siya matugot na maging fall guy sa irregularidad na gibo kan iba. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro kung sinabi ni Romualdez na ang ehekutibo iyo ang may command responsibility, malinaw man ang naging lakdang kan presidente kan isugo ang investigasyon kung may anomalya asin panimbagon ang dapat na manimbag. Sigon pa kay Castro, bako sanang ang presidente ang nagibilog sa ehekutibo kaya ang pigbilog ang Independent Commission for Infrastructure na sarong independent body para maimbestigaran ang iba pang opisyal arog kan Department of Public Works and Highways. Dinagdagpakan opisyal na kung makakatabang ang dating speaker sa investigasyon, bukas ang gobyerno sa iyang mga naaaraman. Kan mahapot man tungkol sa estado kan relasyon ninda Presidente Marcos at Romualdez, sinabi ni Castro, dahil niya pa nahiling na nag-uulay o naghilingan ang duwa poon kan magduman siya sa Palasyo Malacanang. Sa iba pang mga bareta o ring bareta na kitangon yan sa lado nasyonal, inasigurar kan Department of Migrant Workers na nasa salbado ng kamugtakan ang 15 Filipino seafarers na lunad kan duwang container ships na pugol ngunyan kan Islamic Revolutionary Guard Corps kan Iran. Sigon sa DMW, naabisuhan naman ang sa inang mapamilya digdi sa Pilipinas. Sigon kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, ang mga barkong Epaminondas as in MSC Francisca ini nagprobar na mag-exit sa Strait of Hormuz kan Abril 22 kan mabagat sindakan Iranian forces. 10 Pilipino seafarers ang lunad kan Menondas mantang 5 Pinoy crew members man ang lunad kan MSC Francisca. Ang sinabit ng mga barko nasa bisinidad ngunyan
kan Iranian coastline. Inasigurar man kan DMW na nakikipag-koordinate na sinda sa manning agency as in man ship owners para sa update sa sinsuporta sa mga tripulanteng Pinoy. Mientras tanto, Salvado man na nakaluwas sa Persian Gulf, nasa 1,161 Pilipinong seafarers na na-stranded sa tahaw kantensyon sa Middle East. Sigon ki Attorney Claire Castro, ginibo ang sa indang paghali po na enot na simana kan Abril hasta Abril 18 base ini sa report ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Lunad ang mga Pilipino sa 22 na barko na matriyompong nakahali na sa lugar. Igwamanin 412 na mga seafarers pa, anyaon pa duman sa Persian Gulf, alagad Salvado asin may bastanting supply man daa ang mga ini. Mientras tanto nagag-meeting na si Kakdak sa mga opisyal kan Saudi Arabia, tangarig tutukan ang kamugtakan kan mga OFWs asin panginutan ang pagtabang sa repatriations kan mga Pilipino. Nakauli naman sa Pilipinas si Kakdak, kaibahan ang 16 na OFWs gikan sa Riyadh asin man sa Jeddah. Sa kabilugan, 7,144 Pinoy ang napauli na poon kan o hali ini sa manilain na parte kan Middle East. Marita na kitahon yan sa lado lokal. Liwat man na naghatod din mga wheelchair as in walker ang gobyerno probensyal sa Banuaan kan San Jose, Camarines Sur bilang parte kan sa inang programang tabang para sa mga senior citizens as in mga individual na nadidipisila na sa paglakaw. Mawot kan inisyatibang ini na magtaonin mas maray na mobility kaginhawahan as in mas madaling paglaog luwas sa mga pampublikong lugar para sa mga benepisyaryo. Kasabay ka ini pigpapaabot man kan pasasalamat as in pagmidbid sa mga caregiver as in pamilya na padagos na nag-aataman as in nagigiya sa indang mga mahal sa buhay sa oral daw na pagbuhay, sabi pa sa report. Meron sa ato piglalauman na matatapos sa katapusan kan Hulyo ang konstruksyon kan Plaza Quezon. Sigon kay Mayor Lene Robredo, kasunod kan mga nainot na batikos dapit man sa bagulbulan na progreso kan proyekto. Inasigurar subot kan Department of Public Works and Highways as in kan kontraktor na Centerways na maaabot ang target na petsa na mataong dalan tangarig magamit ang plaza sa nagdadangadang na Peña Francia Fiesta ngunya na taon. Siring man inako kan lokal na gobyerno na may mga natatadang gibuhon pa matapos ang target completion. Kabali ang nagkapirang finishing touches as in hinagad na inuton ang pagpakarhay kaniyang tablado tangarig maging preparado sa mga mayor na aktibidad araw kan civic as in man military parade. May girumduman na naging sentro kan kontrobersiya ang proyekto matapos ang pagkaabala kaini na naging rason tangarig na dai ini magamit kanagtalikod na Peña Francia Fiesta 2025 as inapiritan ang syudad na magpagibo din temporaryong entablado. Sa balyo kan bagong target na deadline, mantinido ang mga huring-huding kanagkapira kun ini daa masusunod urog nata may istorya naman ang proyektong ini nin pagkaabala. Mientras tanto, sa kamugtakan ka sa tuyang panahon, ngunya na Biyernes, Abril 24, 2026, piglalauman na mapakol sa danger level. Ang init sa nagkapirang parte ka nasyon, pigpapagirumdum ang gabos na maglikay sa humakan heat cramps. Pagirumdum, gikan man sa mga umag-inom daan, indakol na tubig, asin day na halaton pang mapaha. Likayan ang pagluwas sa pagultanan kan alas 10 nin aga hasta alas 4 nin hapon. Magsulot sana din mga preskong bado asin maggamit in payong o mga pamandong. Muring bareta na kitangon yan sa luwas kan sa tuyang nasyon. Naghumaan Israel na preparado kaining ibalik ang Iran sa Dark Ages mantang nagtitindi ang tensyon sa pagultanan kan duwang nasyon. Inanaging pahayag ni Israeli Defense Minister Israel Katz kung sa'y nakaandam subutan sa indang militar na liwat punan ang opensiba kontra sa Iran. Sinabi ni Katz na the targets are marked as in pigahalat na sa naninda ang pagtugot kan US tangarig na ipadagos ang operasyon. Dinagdagpakan ni Israeli official na maot nindang dagos ng pabagsakon
ang pamamayukan dinastiya ni Khamenei. Mientras tanto, piglalauman na mamiting si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kay bahan ang mga relangkaw na opisyal kan seguridad tangarig daang diskutiron ang sitwasyon sa Israel as in Lebanon. Padagos nang naglalala ang diringkilan sa pag-ultanan kan Estados Unidos sa Iran. Kabali sa manangyari ang pag-agaw kan US sa mga barkong subuot may kargang krudo gikan sa Iran, kasabay naman kan pagsarado liwat kan Iran o kan Strait of Hormuz. Sa balyo kan mga nainot na pag-atake kan Israel na ikinagadan kan nagkapirang relangkaw na opisyal kan Iran, mantinidong pusog ang gobyerno kan nasyon. Mientras tanto, nagpatanid si Katz na ang mga masunod na pag-atake magiging mas mabagsik asin marisulta daa nin labilabing danyos. Mga tugang ang tiniripo na bareta sa BBS News Center. Nakaibahan tas magpaabot nin bareta sa lado lokal. Boyet Paderes, sa lado technical Pastor Serge Marmol, asin man si Ariel Camarote. Ako po si Daryl Banyas, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado Broadcasting Region 1. This is BBS Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta Sigurado. Oras mga tugang, iguana po kitang 36 minutos, makalis na po ang alas 12. Сегодня в нашем клубе будут танцы до утра. Сегодня все здесь будут, все придут сюда. Я накрасила ногти, подвела глаза. Я красива, как никогда. Я приду пораньше, стану в уголке. Bueno. На потолке. Okay mga tugang, malaking hapon po, mairistoryahan po kita sa launa, hindi po sa programang. Pairan hiran sana ini po sa itong amigo Yetbo. Boyet Paleres po sa lado technical. Pastor Serge Marmol asin naman si Ayi Camarote. Na may naka-standby na pa si Junel Cuba. Kaya kung pa dyan, garo technician lang. Good afternoon mga tugang. Welcome po sa programang Pairan Hiran Sala. Pang biyernes na edisyon kan na programang ini. Kuyan, condolence pala na tabi partner sa pamilya ni Bert de los Martires, na napag-ulayan kan na grupo na grupo Gabus X DWRN, mga X hali sa DWRN. Kabala ako dyan. Oo. Mabilar Lunes, Lunes sa alas 6 paghapon. Diyan po sa may tubangan kan ko yan. Anong pulinarya ito, partner? Imperial. Sa crematorium. Crematorium. Diyan sa tubangan. Aram ko na aram nindo ini. Duman sa mga taga-media. Tubangan ka na rong ni Blacky. Yan po dyan. Ang bangkay ni Bert de los Martires. Haluyon tas yung nakaibanan. Sa DWRN na ang manager pa ka ito si congressman o si dating congressman Celso Baguio, nag-Joel Buena, nag-Bert de los Martires. May picture ako yung partner, nagkakapira na pala ng nag-sign off, nag-sign off si JB, Joel Buena. Tapos si Nudge Madamba, si Dave Duliano, si Sepa, si Harry Benitez, nagkakapira na. Ano buhay pa si Dave Nopre? Agada na si Agada na, 5. Agada na si Dave? Hindi ko aram. Pero buhay pa man. si Dave ang kasabayan ko dyan sa arin. Inot kami sa imo. Si Dave dyan ang kasabay ko, Dave. Kumusta naman daw, Sing Pagli. Oo. Sing Pagli, si Enon, si
tugang ni Ronron City. Kuya na ito. Rodel. O, di ba mayo naman to? Oh. Siguro kakapira Yaw na na sa nag-sign in off. si, si Tony Ladao, kumusta? Ay, Ganda naman? agaro Buhay itip pa? naman. Oo. Agaro itip naman si Tony Ladao. Si Kuyan, Munding Kuncha. Munding Kutsa, itip naman. Si Kuyan, si Rian Taso, Si Ben. Ben. Agaro siya nasa home for the agency Ben. Ben diyan sa may Concepcion. Sa Del Rosario Garo yan. Basta ang mga nag-RRN, si Agum ko, si Jun Banyas, RN ito, mayo naman. Ay, ini si Kuya, si... Ang mga nag-RN, si Grace Rifama, Maricho Petalio, mga si Maricho Pitalyo, ang aram ko, nagtutukdo dyan sa Kuyan, dyan sa Kamhay. Aram mo, genius ito si Maricho Pitalyo. Danny Cuerdo, yan, kasabay ko si Danny. Matatag, si Danny Cuerdo. Kasabay si Danny, sa totoo lang, kan magsabayan kami ni Danny dyan sa RN. Dati na siyang Danny Cuerdo. Si Danny K. Si Ribay na Danny K. Dati na siyang Danny K. Kan panahon may dyan sa RN. 1986, kasabay ko yan dyan si Danny K. Danny K. Tapos kay Badang Paigdi sa picture, talaga pala namin yung may pagkabutong guni. Hindi nga na. Si Zay. Si Bulilit. Ang puro-purmaw na hindi Si matira. El. Si El. Ang puro-purmaw niya talaga may pagkabutog-butog si pero mabuot po ini si Edwin Lara. Ay, alat ka. Sa si John Blanco, Nel sa si John Blanco, sa Bombo, Noriel Uya. RN Nagdi. Si Noriel Uya. Si Kuyan. Si Jun Arca. Yan, si Jun Arca. Pagkatapos si Joe Sabal, yaon manigdi, maniwang pa si Joe Igdi sa DWR. May nagsin kaya kan picture, inida ang mga buhay an mabilar sa Lunes, diyan po sa diyan sa crematorium sa kung saan na naka hutad ang bangkay ni Bert de los Martires arong mabuot madunong matinao-taong Bert de los Martires maray pong amigo yan si Bert de los Martires. Kan mag-announce si Joel Buena kan panahon na kaipuhan minin mga student reporters. Laog katulos. Laog ako tulos. Apply tulos ako dyan. Student reporters ka 1986 si Asindan doon ni Bert de los Martires, doon sa programa. Aram mo kang panahon, pero sa alkalde sa kusina, igwa pa yan in News and Public Affairs. Nasa News and Public Affairs man yan si Papa Bert. Kaya, yan, aloy ng panahon, Diyan ako nagpuon kay Bert de los Martires. Pati si Kuya, si Dundun Amador, Dundun Amador. Ini nakalong sleeve na yan, bistado mo ni. Si Kuya yan, si DJ yan, nagdaradrama ako sa iya pagbabanggi si yaw na yan nasa abroad garo yan si iliwan ko daw si pangaran ka yan si magayon ng boses kaniyet totoo lang kuya ini pagkakabanggi iko siyang programang mga nagapadarara sa iyang surat si pangaran ni sir extra ako sa iya pagbabanggi. Kaya sabi niya sa ko, siyempre may masururat baga sa iyong mga babae. Itong mga babaeng Fans Club. Bako, ito may mga love letters na ibig papadarang may problema. Pero banggi ang programa niya. Nagtataw siya ng mga advice. Di ba? Si Ed, ang pangalan kayan, Ed. Bako Manin Ventura. Bako, si Sir Ed. Masabi yan, Dear Tito Ed, marogan tapos. Tapos babasahon niya na partner itong surat. Dear Tito Ed. Tapos Pero maara-advise naman siya. dahil araw ka ni si sistema may partner. Sige nga nang nire-rate me ta. Ako baga, ang boses ko husky sa gadakula, baga garupan lalaki. Di may masurat sa iyang babae ngayon. Di babasahon niya na suot. Nasa programa ng katahawan, pero nag-practice kami kaya na. Siya muna kaya na mataraw niya. Dear Tito Ed, ako po si Arog Kaini. Sa mga pirang linya na partner, malaog na sa boses babae. Nakakadamog ka ng Arog yan sa mga program. O pag naglaog na sa boses babae, ako na ito. Ako na so nagpadara ning ako nyari, ako so nagpadara ng surat, pigpo na lang ni
Tito Ed, so sa iyang Masawong-sawong ka naman At- pala. bakong sawong-sawong, ang totoo ka ito, ako talaga do aso nagpadara, pero sa inot mo na siyang mabasa. Kung hindi ka pang, makakayang ideya kasi di ka pa man pala nakadahog na arugay na drama. Hindi pa ako Tapos, ngunyan, ipapadangog na sa tunay na busis kang babae, ako na. O pag intra ako, ay ang busis ko, dakula pa nga ni sa halos magpuro-parehas kami busis ni Tito Ed. Ed de la... Ano ba yung pangarang kayo? Nasa abroad na yan si Sir Ed. Hindi ko aram kung ano nang sitwasyon kayan. Magayon lang busis kayan. Iyan pa niya ang pigahangaan kadto sa Kuya pala. Sa ngaran iba kang- man pala Oo. nitong Kuya. Dani kay iba Oh, ito. Dani Mga Kay. sunod na lang sinda na inot iyan. De la Rosa. Ed de la Manny Rosa. Ed de la Rosa. Yan si Ed de la Rosa. Ed de la Rosa. Ano. Tapos di man sa BBS ka ito, Malo. Merkado. Yan. Uy, Ayo, ayo. talagang Kuya. There, Ati Malo. Si Malo ka to, Malo Mercado. Ang mga pagkabanggian, mga kasarabay ka ito ni Ed de la Rosa. Igdi sa BBS, si Malo Mercado. Pagbabanggi. Itong mga, parehas ang programa ka, ito kaya May partner. mga surat-surat. Kaya ito kaya, pag nagprograma sa ibang istasyon, kunyari, pagkabanggi ang ibang istasyon, may surat-surat na nagapadarang pigabasa. Ano bang istasyon? Igwamang kayan. Papantayan nga ni Ninda para rehas yan. Pag may barita, Parehas talaga ang programa. Oo, pag may barita ka mong udto, tatapatan man yan sa ibo. Balita man. Oo, Araw pag- man sanay kan mga paratinda, magtindang sugok sa balyo, sa ibong tatapatan man ka paratinda ng sugok. Ayun. Ano? Kaya kung may alkalde sa kusina dumang ka ito sa RN, sa ibang istasyon, igwaman ng luto-luto pag alas 10 ng aga. Arog man yan kayan. Si Papa Bert, ako yan, alkalde sa kusina. Dahil kung man kayo- dyan. Ang makonsilo kay Bert, pag itong nangisi, sige ang Sa ngisi. totoo ng partner, yan alkalde sa Sino? kusina, kan-time pa yan na yan sa RN. Naabot ko pa nga niya. Sa RN pa. Naabot ko ano. pa yan, alkalde sa Tapos kusina. man, maprograma man kayo to si Jewel Buena. Ako yan. Anggot si Kuya, anggot si Silso Bagyo. Nalaog si Jewel Buena, Manyos Kas, ang pugul-pugul lang na script. 1/4 sheet of paper. Nakalista lang doon. Dahil nawawala sa listahan niya ang Kuya. Itong may sandirikan tarong building dyan. Sa ano? Benito Di Chow. Ayun, ko yan. Commercial niya. Sponsor naman niya. sa Basta lumaog na yan. Kumusta na nga kay Mr. Benito Di Chow. Kaya sa Lunes po, kuya, pinapaaraw po sa Indo na si Papa Bert de los Martires binawian na ng buhay asin niya dyan sa may crematorium sa atubangan kan harong ni Blackie. Basta ako yan, aram-aram kan mga taga-media, yung lugar na yan, yung Blackie, yaon lang yan po yan. Kaya po, mayo pang detalles kung no rin ang lubong, pero ang mga taga-media bilar, Lunes, alas 6 pagkapon, matinin po duman, ang grabe ang kantsawan kayo partner, Nagharapot na, nagtambay da duman sa si post ni Andres Revolucionario na hindi ko nagtambay sa nagharapot ang mga gurang naman bagay ito, may mga maedad na. Si mga ka-grupo-grupo dyan sa pag nagtatambay sa Sarong Mall, di ba? May mga edad na sila. Garaputan na ako ni Sen Masunod. Sabi man ka ito nag-comment sa ay talaga ngayang yan ang pigurulayan nindo. Okay, gabos man basta may masunod. Gabos man Ito ang maagi. aram ko si Isay. Gabos man maabot sa puntong iyan. Kundi siyempre ang nanggigila-gila dyan ito may Gila. edad naman talaga. Condolence na lang po sa pamilya ni Tito Bert, Papa Bert de los Martires, alkalde sa kusina. Sikat na announcer. Ang luto. Kung ano-ano na sana. Kung ano-ano na sana ang luto. Yan. Kung ano-ano na sana. Ngayon, papagrukan mo ngayon yung liputok na arog kaya. Pagkatapos biglang mangisi. Ay, Okay, ano ang atin? Ano ang biyernes ko niyan mga tugang duman sa nakakalingaw kan apet sa 24 na po kita kan bulan na Abril. Biyernes yan. Mainit ang kamugtakan kan panahon. Sabi na nasa danger level. Mamamatian ngunyan ka nagkaperang parte kan sa tuyang nasyon. Dai na po halato na mapaha. Dai na pag Basta mag-ilta ka inom tubig. magtaga-inom. Dai na halato na mapaha. Ang taga-telmukan ko yan. Ang pinaka-the best da kayan, partner, makuha ka ning, dapat iwakan tumbler, itong inuman mo. O kaya, maski bote kang kung anong dyan, nalaagan, yaon yan, ito sa imo ito, kaipuhan maubos mo ito, arugaan, igwa ka na kayan dapat. Pag araan dyan,
madulo ka duman sa inuman mo, mainom ka. Di mo na dahala to na mapaha. Yan ang advice kan sa tuyang mga health expert sa paglaban po para di kita magkaigwanin heat stroke, syempre Pag medyo mainiton. naglalabo-labo na ang pintig ng iyong puso, mag-imat ka na, mag-inom ng tubig, kung may nahiling ka mong nadisimayo, wiri ka ng tubig ang hawak, haliw itong mga badong periot, pag babae, dahil naman ito pag Dapat pala ngunyan, lalaki. ang sulota pala ngunyan, dapat mga light colors lang. Dahil makakaroon ka rin t-shirt, Dahil amang para surulot kan mga Pula. dark, garo, pakuyan nakakadagdag pa yung init. sa harasahas. pagbati. Kadagdag pa sa. Uy, nag-shout out ka na tabi, partner. Maayo pa kung Maray na udto po sa mga nag-aantabay. Live na live kami sa Facebook. Si mga nagdadangog po sa radyo, maray na hapon po sa Indogabos. Si Rosalinda Panuelos, maray na udto po. Salamat kan pagantabay. Asin sa iba pa po, ki Sir Lauro San Jose, maray na udto po sa pagdangog. maranaw to kay Elizalde Azul. Watching from Riyadh. Kumusta man ang signal mo dyan sa Riyadh? Oh, yun na yun. Nakakadalan sa online. Kumusta man ang signal mo sa Facebook Live. po kami sa Riyadh, ha? Ricardo Dalisay, Santa Ed de la Rosa. Si Ed de la Rosa pala ito. Mr. Lonely Boy. Yan, Mr. Mr. Yan. Lonely Boy. Parang Yeah. tawag pa rin si Ricardo Dalisay ni Ed de la Rosa. Aram pa niya natin. Sir Ed de la Lonely Rosa, Boy. oo. Kapag gabanggi nga ni partner, sabi ko sa iyo, magayon itong programa ni Sir Ed. Nasa LA pala siya, California. Ngunyan, Oo, Sir Ed. sabi ni Sir na Ricardo Dalisay. Kaya marinaw to sa Indo. Sir Lauro Rivera San Jose, si Rosalinda Panuelos. Sabi sa kuya ni Sir Ed kang panahon, Daryl, ang boses mo, lambingan mo, lambing-lambingan mo. Tapos siyempre baga, di may mahagad may surat nga na siya mabasahon. Dear Tito Ed, Paano man ang tirada mo sa mga lambing? inot mo na siya muna mataram kayan. Ako ang mapadagos kan si Taram. Sabi niya, Dear Tito Ed, ako po si Aro Gani, sabi na ngayang, 15 taong gulang, ako po ay may problema. Pag Aro Gani, laog naman si boses ko, ako ito, pigpo na niya lang si pagbasa, di malaog naman si boses ko. Ang sabi niya sa ko, dahil pag nag-practice man kami kasi may script yan, dahil man pwedeng mayo. Nag-practice kami kaya, di, lalambing na. Ano mapangisit ako? Tadi ko, di ako, tuod kan mga lambing din. Tapi nga na akong pakulab. Paano ako malambing? Di, parang Ako na po si taga 15 anyos, taga Port Johnson Shore. ang mga araw kaya, tapos, inot mo na si Cesar, tapos masumpay naman ako. Di, ay, dako na akong pambusis ko, nagsusunodan lang kaming diwa. Sige, isimi. Pag otro manggi, sabi ko, pahingalo. UX na. Ano yan? Ay, birthday ni ko yan. Sorry, galing ito. Happy birthday pala kay, itong kay Valentine dyan. Saan ka ito may birthday? Oh. Dyan. Ay, hindi ko na. Kundi, Since ay may birthday. Si, Rupo. Rupo. Okay. Kalakol pa naman. Igwa pa na kaming maabuton. Baka mayo na kami nga buton, magdumang ka na muna to, magluwag ka na muna ng duwa. Happy birthday pala kay Bus Rupo. Nagkukumplihan yung ganyan. Ugmahon ang mga taga BBS na dakol ang kakanon dyan sa parting likodan. Kaya salamat Happy sa birthday mo, na Rox. lang, yan. Wala. Kumado man ang una ko. Dumana muna, madali naman matapos. Siyempre, darwa. Sagbot ka sa darwa. Yan, mga tugang, ang kuyan, pasiring naman, undertime, nag-undertime si Yatbo. Buwasa, waray na ba individuals, nakatalwasa. Ayan, nagsibot si Boyita. Mag-iyan muna nga ako magsagbot muna. Luwag-luwag ta. Ba nga kang dat na nga akong aboton, Ayan, happy birthday na lang. Pag nagbe-birthday kita, saro yan na, kaya baga, pag nagbe-birthday po, ano ta naghahanda?
natuod na kita na pigahandaan sa tuyong kumpleanyo. Ako, para sa diri ko man na opinion, kung naghahanda kita garo pasalamat, pasalamat nagdagdagan sa tuyang edad. Garo nauugma ka, nagrurukyaw kang mangarog ka yan. So pag birthday, happy lang ha, dahil ka itong nag-birthday ngaya, nagharanda, nagpreparar, pastor, nimpalain-lain, pagkatapos, di siyempre mairinom-inom. Taragay-tagay, pagkatapos mawarala, pag-aatyan, mairiwal. Ay, bakong arog ka yan? So, garo useless na kaya ka nga ni, nag-uugma ka nakaabot ka sa edad na arog kayo, pagkatapos may iriwal. So, happy lang sa gabos sa mga nagkukumplean, yung ngunya na Abril 24. Ko yan. Happy birthday po sa inyo. Sa ilang nga ni, so may piyesta ngunyan. Garo piyesta ngunyan dyan sa Taban, sa Minalaba, Camarines Sur. Kung piyesta po dyan sa Taban, Lon, si Marlon Abenya, sa mga pinsan ko dyan, mga first cousins at second cousin ko dyan, pamilya Obenya. Happy fiesta po dyan sa Taban, Minalaba, Camarines. Hindi ko alam kung kasuod maungon yan. Happy fiesta na lang po sa inyo dyan sa Taban, sa Minalaba, Camarines. Madali, kadako ang mga nagpipiesta ha, kadako ang mga nagpipiesta ngunyan. Surunudan, lalo na paglaog ang bulan na Mayo. Mayo ulo, Labor Day. Para sa Andole, may mga Department of Labor and Employment, igwaning mga ipiglalatag na mga job fair. Sa tuyang provincial government, may mga job fair na pigo-offer katakod ka ining Labor Day. Sa mga barabanuaan, sa mga banuaan. Sa post kan na provincial government kan Camarines Sur mga tugang, pigi-share ko po baga minsan, mahilig manindo kung saan ang may mga job fair. Approbate charanta po yan. And kasabay ka yan, May 1, garo birthday man dyan ni Mading Merly Roman de la Vega. Birthday niya sa May 1. Ano ang May 1? Lahat, arin yan. Biyernes ang May 1, mga tugang. So, next week na yan, Sa next week, Biyernes, May 1, mayong trabaho. Sa mga opisina di gobyerno, mayo man talaga ning trabaho. Ako yan nagapa-utob sinda ka itong 4 na aldaw na trabaho sana, Kaya Biyernes, yan. Piyesta man yan dyan sa Milaor, Petsa 1 May 1. Piyesta man yan dyan Santa Cruz, o kampo na nag-imbitar sto. Madera, Marpori family, dyan sa Santa Cruz, o kampo Camarines Sur. Salamat sa imbitasyon. Kadakol ang mga piyeresta tangon niya na bulan kan Mayo. Pagsabing nabayad ni Boyet na agko pugol-pugol na plato si Pastor, diretso buhat si Itbo. Aram niya, pag atsana, mayo na siya dyan naman nabuton ta syempre, tapos na ang kurokuso. Kaya pasiring naman si Boyet, nagsagbot. Nag-i-eros, erosiman raw nga ako. Kaya iyan, makakan. At sabi ko, Pastor, ako diet ko niyan. Nagbalon ako ang balon ko niyan, bahaw sa nakuta subahaw ka subanggi. Mayo unang makakan. Pigbalon ko niyan, okay pa man marirahay man na klase nin bagas. Subahaw ka subanggi, di iyo kong pigbalon, tapos itadang pamahawan na ang tadaming pamahawan, nagluto ako sa bagong aga tortang talong. Ang tortang talong palan, nakaugali ang tanataan torta na aasalta po baga ang talong o kaya ilalaga mo ang talong. Pag naglumoy, medyo runot-runoton mong kadikit, ibubuntog muna naman sa binating sugok na may templado na, sibuyas, yan. Saka mo pipritoson. Ako pigiris ko ning saradit ang talong, paharalaba, nagaro siya, mga muro, yan. Pagkatapos, prinitos ko siya. Pakapritos ako, pig-separate ko muna. Nagbati na akong sugok, may sibuyas na dakol man na kamatis. Pigtimplahan ko na ning asin, saka pampanamit. Ngunyan, itong sa koyang prinitos na talong, duman sa kawali, ayaon sana ito, ilago giraray sa kawali. Tapos, inulaan ko na kansi sugok. Dapat pa lang ka ito i-flat, tapos mahimpisa na magtalanhok itong sugok na binati duman sa talong. Yan, tortang talong, masarama
masira mo. Yan ang balon ko. Kung ano ang bahaw-bahaw. Minsan nga ang balon ko dyan, tuyo na aralang ng dayo maintinan. Sobra nakatagas. Yan, inabot na kita ng oras mga tugang. So pag alauna, mga alas 2, araw ka iyan, ang tabayanan nindo si Bobby Cool sa mga magayo na musika. And syempre, pag alas 4 po, si Pastor Eman Prado, Redeeming the Time Program. Alas 5, Jesus Yesterday, Today, and Tomorrow. So sa Lunes, giraray kita magirlingan, magdarangugan, digdi sa Bareta alas 12, and syempre sa Pairanhiran program. And padagos ka mo magantabay, inulit hanggang atyan, may programa sa aga, sa Domingo, and sa Lunes, balik kita sa mga pagbabareta. Nakaibahan niya to sa lado technical, Pastor Serge Marmol, as in si Ariel Camarote, yan man si Stephen Fabis, ako po si Daryl Banyas. Salamat po sa inyong pag-antabay. Alam na gaina, ipisi-pisi pa, si Kira Bangkero, ayaw paglangara, akong lapag-inom, para pa kondisyon, kay bangin hitsunod, kamuan pakantahon.